Good afternoon mga Bisaya at saka hindi Bisaya. So maiba tayo ngayon. Matagal ko na 'tong naisip kaya lang hindi kasi yung sa ibang page ko kasi hindi siya ano, um, parang hindi siya yung sakto sa intended audience. At least dito, um, makaka-relate lahat dito. So ang topic na ito, ang medyo benefits nito may naisip kasi ako na ano, ang maka-benefit nito yung mga, hindi nag-practice ng yung sa profession nila or yung mga OFW na mahirapan na renew ng license nila dahil sa requirements ng CPD. So, nung nabalitaan ko yung proposal sa ano, sa Trillanes yun, eh. Na may magkakaroon ng CPD yung lahat ng ano. Ang ano naman dito, ang purpose naman ng CPD, maganda naman yung purpose niyan, wala namang problema kahit ako, agree ako diyan. Pero alam natin na yung ano, yung sa atin naman nag-ano lang naman yan, gumagaya lang naman yan usually sa US na mga ano, na mga standard. So ang ano ko lang is nanggaya na rin lang tayo, ba't di pa ginaya lahat? So, ang ibig kong sabihin, um, meron yang ano, ito sa, ang halimbawa ko is yung sa ano, Texas. So, dito yung sa requirement nila sa PE license renewal. Ang ano kasi, ang, ang sa US, dalawa kasi yan. Meron yung tinatawag na, dalawa yung klase ng ano dito, status. Yung tinatawag na um, active. So yung active yung status mo at yung pangalawa is inactive status. So yung siyempre kung yung alam naman natin yung 'pag active ka siyempre yung lisensya mo pwede ka mag-practice, pwede ka pumirma. Pero mayroong isang status na, sa pagkakaalam ko wala sa atin hindi in-adapt ng kung sino man yung ano, yung sa implementing rules siguro 'to. Um, meron yang tinatawag na inactive status. Now, dito sa ano naman, sa Canada naman, may pangatlo. Ang pangatlo is resign, no, resign. Now, itong resign na status, hindi ito applicable sa atin kasi isa lang naman yung governing authority ng ano, ng license natin yung PRC. Sa ibang jurisdiction kasi halimbawa dito sa ano, sa Canada, bawat province o sa US, kahit sa US, bawat state sa US din, ano, may kanya-kanya yang professional association tapos autonomous yan, hindi yan pwede diktahan ng federal government or ano pa mang ano. May nagkakaso nga dito na yung applicant nag-file ng kaso sa Human Rights Commission tapos inutusan yung association na ano i-approve yung application nung nag-file ng kaso pero ang punto naman ng association na we are autonomous, wala kayong ano sa amin. So, ang ano lang dito, ang pagkakaiba lang kasi dito may pwede kang mag-resign halimbawa license ka or palagay natin sa Pilipinas kung mangyari man na maging federal 'yan halimbawa iba yung
iba yung Manila, 'no? Or puwede hatiin siguro na Northern Luzon or Southern Luzon, then Central Visayas, mga ganyan. Western Visayas, Eastern Visayas, puwede hatiin siguro by region. Iba-ibang ano, halimbawa Region 1, 'no? Kung license ka halimbawa sa Region 1, tapos license ka rin sa Region 2, 'no? So kung hindi ka na wala ka ng plano mag-practice sa Region 2 halimbawa, puwede mo i-resign 'yun. Ganito ang nangyari dito sa ano, halimbawa license ka in one province dito sa, Canada, tapos may lisensya ka rin sa kabilang province. Now kung hindi ka na magpa-practice dun, puwede mo ito ang gamitin mo, resign. Kumbaga 'pag mag-submit ka ng application for, resignation of license, tanggalin ka sa roster, wala ka na sa database nila. Kumbaga wala, completely wala na. So kung mag-resign ka, kung gusto mo practice ulit dun, mag-apply ka ulit. Ang advantage lamang dito kasi, every province may tinatawag na reciprocity. So kung license ka in one jurisdiction, pag-apply mo dun sa kabilang province, mag-fill up ka ng application, bayad ka, mga less than a month ma-approve na yung ano mo, depende na lang sa ano, meron pa kasing ibang jurisdiction dito nga may kailangan pa iba pang mga requirements. May mga province dito na magsulat ka pa ng essay, parang gano'n. Tapos, so yun yung resignation. Sa atin kasi hindi puwede kasi isa lang naman yung nag-ano, nag-regulate yung PRC nga. So kung magkataon na magiging federal ang halimbawa Pilipinas maging federal, so iba-iba na yung ano, association by region, halimbawa by region or by province ba or ano, depende. So kung hindi ka na mag-practice sa halimbawa license ka in Region 10, 'no, kung hindi ka na mag-practice sa Region 10, 'di i-resign mo lang, 'no. So puwede 'yan. So pero sa atin kasi sa ngayon hindi 'yan puwede kasi, isa lang naman yung nagkontrol, 'di mo naman puwede ano, ang ano lang naman dito halimbawa license ka ng maraming province, at least mag-iwan ka ng at least isa. Once na license ka pa ng isa, 'pag mag-apply ka ulit wala ng problema kasi may reciprocity nga. Pero kung i-resign mo naman lahat, mahirap 'yan kasi 'pag 'pag mag-apply ka ulit, bagong ano na 'yan, ibang mag-submit ka naman ng mga ano mo, mga credentials mo. So, at least sa ngayon wala pa yang resign na ano, hindi pa yan applicable sa atin. Now ito yung gusto ko na kasi imposible naman kasi na, halimbawa, um, meron naman sigurong ilan ba yung congressman sa atin, lahat mahigit 300 yan, 'di ba? Imposible naman siguro na walang ni isa sa lahat ng congressman diyan engineer or, um, ano ba, lawyer or ano nga, na hindi nagpa-practice. So, iwan ko lang kung yung mga association halimbawa yung ano pa bang mga profession yung halimbawa teacher. So, marami namang teacher na hindi nag-practice ng teaching, 'di ba? So, ang problema niyan kung ano ka, hindi ka wala kang practice, wala kang CPD, hindi ka maka-renew ng lisensya mo. So, siguro at least man lang isa diyan sa ano, sa Congress, may engineer siguro diyan. Puwede siguro ma-ano, ma-propose ba na gumaya naman rin tayo sa ibang bansa, gayahin na rin natin na may option ka na inactive status. Now, ang beneficiary diyan sa inactive status yung mga yun nga, yung non-practicing, 'no, non-practicing yung halimbawa, teacher ka tapos ang ano mo ngayon nagnegosyo ka lang or engineer ka tapos marami naman diyan na engineer tapos hindi ginamit halimbawa naging politiko ka, mayor or hindi ka active sa profession mo. Pero mahirapan kang mag-renew niyan kasi yun nga, kailangan mo ng ano, yung CPD para ma-renew. Now ang advantage ng yung mga halimbawa yung mga OFW din, 'di ba? So nasa ibang bansa ka, mahirap. Ako ang lisensya ko 2013 pa yung last na renewal ko, eh. Kasi mahirap talaga. Although
puwede naman siguro yung ano, may CPD naman kami dito pero, hassle na ang ano. So ang ano ko kung maaari may mga kabaro tayo diyan na mga engineer, puwede i-propose siguro sa mga congressman natin na o sa PICE, ewan ko lang kung PICE kasi magiging like parang hindi naman siya conflict of interest pero hindi naman natin kasi alam naman siguro ng lahat na yung mga provider may mga ano 'yan, nag-i-sponsor ganyan sa mga convention. So, may ano din 'yan, parang magiging bias or may conflict of interest. So, puwede siguro yung mga individual na lang na mga engineer or mga professional, hindi lang naman 'to limited sa engineering, kahit ibang profession. Ang definition ng inactive status, ito yung definition niya. So, ito sa US 'to, sa Texas na ano, gano'n din naman dito sa Canada, meron din ganito. So, ang inactive status, ah, i-screenshot ko 'to, tapos i-paste ko do'n. Marami talagang makikinabang dito kung matuloy 'to kasi isipin mo ilang milyon ba yung mga professional na nandiyan sa Middle East or mga teachers na hindi naka-practice tapos naging, mga contract worker sa Hong Kong, sa Taiwan, or saan pa 'yan, Singapore ba kaya nagtrabaho sa Singapore. So, meron yang tinatawag na ano, ito yung gusto ko sanang ano, um, ma kung yun nga sabi ko na kung gumaya naman lang rin tayo dun sa CPD requirements kasi yung sa 'di ba sa atin parang 45 yan, eh, 45 hours ang requirements, eh, tapos dito kasi halimbawa sa Texas 5 yung ano, 5, or 15 hours. Pero yung 5 niyan, puwede yan yung tinatawag na non-formal, halimbawa self-study, puwede yan i-claim mo 5 hours for self-study, tapos 10 hours na lang yung kukunin mo for ano, yung formal na activity. Pero kaya lang, um, yearly kasi yung pag-renew namin sa ano, sa Texas. Sa atin naman every 3 years kaya 45 hours yung required. Pero ang hindi nila ano, ginaya yun nga, itong status na inactive. So, ang inactive status yan, license ka pa rin, mag-renew ka pa rin, pero wala kang hindi ka, um, required kumuha ng ano, mag-comply sa CPD. So, ito, so, an engineer may request inactive status at any time before expiration date of the person's license. A license holder on inactive status may not practice engineering. So, hindi ka puwede mag-practice, which is yun naman yun, halimbawa OFW ka, hindi ka naman nag-practice sa atin, 'di ba? Or, yun nga, contract worker ka sa Singapore or ano, sa Hong Kong or Taiwan, hindi ka naman nag-practice sa atin. So, dito yun papasok. So, a license holder on an active status must pay an annual fee set by the board. So, gano'n pa rin wala namang mawawala sa PRC dito kasi kung ang kino-consider ng PRC is yung anong tawag dito, yung proceed ba sa yung revenue sa mga pag-renew ng mga professional, wala namang problema, walang bago kasi mag-renew ka pa rin naman. Mag-renew ka pa rin, wala namang question 'yan. Mag-renew ka pero ito na yung ano, a license holder in active status is not required to, ito na, comply. Ito na yung ano, ito yung kung maaari siguro ma-propose natin 'to sa ano, sa mga congressman. Kasi hindi ka rin naman nag-practice pero at least yung license mo ano, mas maganda pa nga 'to sa side ng PRC kasi halimbawa kung hindi ka na nag-practice tapos wala kang ano, hindi ka nag-ano ng accumulate ng mga CPD, o hindi ka makapag-renew, walang bayad, walang kita yung PRC. At least dito, i-allow ka pa rin mag-renew pero hindi ka na required mag-comply ng ano, mag-comply ng CPD requirements. Tapos ito yung ano, yung pangalawa na ano nila is
hindi ka na mag-exam for reinstatement kasi dito naman 'pag mag-apply ka ng lisensya may exam kasi. So 'pag inactive ka, hindi ka na required mag-ano, take ng exam for reinstatement. Ang ano lang diyan, ang importante lang is ano, license ka pa rin, maka-renew ka pa rin, tapos kung maaari din sana 'no, ang pangalawang maganda sana na mangyari is so ang number 1 natin is inactive status 'no. Yung pangalawa kung maaari, um, yung online renewal. Ah, well ito di ko sigurado ha kung puwede na online renewal di ko pa na-check yan sa PRC kung puwede na yan pero, ito yung pinakamaganda na kung maaari sana, makopya na magaya natin sa ano, sa ibang bansa kasi yung CBD gumaya lang naman tayo sa ano, aminin na natin gumaya lang tayo diyan. So, lubos-lubusin mo na, 'di ba? Gumaya man rin lang tayo ngaya nga ano, isama na yang inactive status. Ito yung pinaka-ano, maganda talaga 'to para sa mga OFW at saka yung mga non-practicing. Ah, marami kasing mga professional sa atin na hindi naman ginagamit nila yung kurso nila sa daily nila na trabaho, 'di ba? Minsan yung iba negosyante na hindi na ginagamit yung mga ibang ano nila, yung talagang kurso nila. So, ang mangyari, nandun pa rin puwede pa rin sila maka-renew. So, walang mawawala sa PRC, madagdagan pa nga kasi lahat puwede na mag-renew kahit walang CPD. Pero yun nga, hindi ka puwedeng mag-practice. Now, paano yan i-control na baka mag-apply ng inactive status tapos pipirma, wala namang problema kasi may directory naman lahat. Makikita 'yan. Halimbawa dito 'pag tingnan mo sa member directory, makikita 'yan na ano, may makikita 'yan na kung ano ang status mo. Kung aktibo halimbawa, ah, dito sa ano, um, so sa website ng, um, association dito ka sa ano, puwede mo tingnan. Lahat ng ano, public naman 'to, makikita 'to sa ano, dito sa member directory. Yung PRC nakita ko na 'yan, meron naman na-check ko na 'yan, eh. Kung tinignan ko kasi yung status ko kung andun pa, kasi siyempre 2013 pa ako last nag-renew. So ito halimbawa, ah, ano ba 'to, Baslama Samir, 'pag i-click 'to, makikita naman diyan, oh, ito designation PING, tapos member type, professional member, tapos status practicing. So ibig sabihin active siya 'no. So yun lang, pero kung may mga non-practicing, check natin 'to baka may mga ano dito, oh, ito si Tiri, oh, ito, 'di ba? So non-practicing siya. So nagbabayad pa rin siya, nagre-renew pa rin siya, pero hindi na siya nag-ano, nag-practice, hindi siya mag-stamp ng drawing. So, 'yun ang ano, kung maganda sana kung maano 'yan para maraming magbe-benefits diyan na mga kababayan natin na maraming maraming professional na hindi na naano, sayang. Ako nga yung lisensya ko, sayang hindi ma-renew kasi hindi ako naka-ano, lalo na yung ano, ibang lisensya ko sa atin. Wala talaga. Yung sa civil siguro ma-renew ko kasi puwede naman siguro gamitin yung, CPD ko dito. Ang problema yung dalawa wala ng ano silbi kasi hindi naman talaga ako nag-practice. So, yun lang ang ano, so maganda din sana yung ano, mayroong inactive status tapos online renewal. Now, ang pangatlo na gusto kong maano din, kung maaari ma-consider, yung ano, yun bang sa CPD mismo dito kasi mayroong tinatawag na kino-consider kasi dito yung ano mo, yung, yun bang, ano bang tawag dito? Tingnan ko nga sa pika. CPD.
Check lang tayo dito. Professional. So dito, uy, nag-i-hack na ng man. On November 1, 2025, nag-i-hack din ako sa nagod. Nagbago na naman yung requirements, November 1, yung effectivity. Tingnan natin yung ano, mag-login muna ako. Uy, kita yung pangalan ko. I-hide ko na lang yan mamaya. To the certified. I-hide ko na lang yan mamaya. Kita yung ano ko dito. Kita yung pangalan ko. I-hide ko na lang yan mamaya. Para ano, hindi tayo ano. So si PD, hindi ko na malayan. Bago na pala. Ito. Nag-change effective. Bago na naman. Simple lang naman yung ano. Tingnan natin. Makikita naman yan sa history. Saan ba dito? Ito, reporting period ending 2025. So, nag-update ako ng ano eh, March. Bago mag-renew kasi mag-update. So, ang requirements dito, i-ano ko, i-screenshot ko or uli para ma-paste ko doon. So, ang pinakaano dito, ito yung gusto ko na pwede, kung maaari sana ma-include din. Ito yung dito. Ang requirements kasi dito, ano yan, 80, ano talaga yan, 80 um, hours. So, pag full time ka dito, ito, mapasok ka sa professional practice. Ano yan eh, yung parang nakalimutan ko na 15 hours yata habang halimbawa full-time ka na empleyado. Makuha mo na yung maximum na ano, allowed nila na i-claim mo kung trabahante ka. Kasi parang ang ano dito is if like 15 hours na work mo sa company, allowed ka mag-claim as like 1 hour every 15 hours na trabaho. So, pero ang maximum lang is 50. Now, kung may informal activity, ang maximum din na maklaim mo is 30. So, kahit wala kang mga CPD na yung bang mga seminar na ano, ina-attendan, makumpleto mo pa rin yung CPD requirements mo. Kasi ang dito naman, ang papasok sa informal activity, ito yung halimbawa self-study, no? Self-study, pwede yan. Tapos halimbawa, yun nga, yung kasi ang ano diyan, pwede ka naman ano, manood ng video sa YouTube, mga tutorial, marami naman tutorial diyan. So ma-claim 'yan, 30, no, maximum. So ako palagi kong kini-claim 'yan kasi palagi naman akong nanonood ng mga ano, lecture sa YouTube. Tapos nag-practice, siyempre full-time ako. So ma-claim ko yung 50 maximum every year. Tapos ito na, ma-satisfy ko na yung requirements na 80 kasi 80 naman yung requirements dito. Pero meron akong formal activity pa rin. Yung formal activity, halimbawa, yung mag-attend ka ng seminar na more than 4 hours, ang ano dito is, kung mag-attend ka ng mga seminars na at least 4 hours ang haba ng seminar, mag-claim ka, pwede na, i-claim mo yan as formal activity. Tapos, kung more than 4 hours, so at least 4 hours, maka-claim ka ng 4. Pero kung ang seminar mo halimbawa 3 hours lang, hindi yan pwede dito sa formal, dito yan sa informal papasok. Maliban na lang kung kahit 1 hour yan or 2 hours, magiging formal yan basta may
ano, evaluation pagkatapos. Kasi yung, um, 'pag member ka ng ACE, yung sa US, may libre kasi na 10 courses per year. So, ang lecture kasi sa ano, ang webinar kasi ng ACE may exam 'yun pagkatapos. So, kung mapasa mo yung exam, bigyan ka ng certificate, ma-claim mo 'yan as formal activity basta may evaluation pagkatapos may exam. Pero kung wala, dito 'yan papasok sa informal. So, ito at least marami kang ito naman puwede naman mayroon naman siguro 'yan sa atin, yung participation, presentation, tapos contribution to knowledge. Ito yung kung mag-lecture ka, tapos presentation gano'n din. Tapos participation sa mga ano diyan, may mga volunteer, mga ano, mag-volunteer ka, meron 'yan, kino-consider 'yan. Halimbawa, mag-volunteer ka sa, puwede yata yung mag-volunteer ka sa fire station, yung bumbero, puwede. Parang basta may mga ano 'yan, may description naman 'yan kung anong sama. Pero ang gusto ko lang sana na ano, makita sa ano natin, ito, professional practice na kung maaari, kung full-time ka naman, kahit papaano, kahit paulit-ulit 'yan yung trabaho natin, may natutunan pa rin tayo, 'di ba? Hindi naman 'yan ano, the whole year yung trabaho mo as in the same lang talaga. Meron pa rin yang involved na ano, na ano at least pareha man 'yan pero may magbabago pa rin diyan sa ano mo. So, at least man lang ito yung inaano ko na kung maaari, consider yang professional practice. Tapos kung may ito nandiyan naman yung formal activity, yung mga seminar na inatinan ng mga convention 'yan, diyan papasok 'yan sa formal activity. So, ito yung mga ano na kung maaari sana masama na sa implementing rules and regulation or ma-amend yung batas na i-allow yung inactive. Ito talaga yung pinakaimportante, yung inactive status. I mean, hindi importante, pinakamaganda. Marami talagang makikinabang diyan. Tapos wala naman sabi ko nga kung sa PRC ang revenue yung iniisip, wala namang mas maganda pa nga kasi mas marami ng mga hindi dati, mga professional na hindi na-practice na puwede na maka-renew ulit, ma-maintain yung lisensya nila, hindi nga lang sila maka-practice, wala namang problema dun. Hindi naman talaga sila nag-practice. So ito talaga yung pinaka-ano, pinakamaganda. Maraming mag-benefits diyan. Ilang milyon ba na professionals ang nasa Middle East? Ilang professional ba ang nandiyan sa ano, sa Hong Kong, sa Taiwan, 'di ba? O sa lahat ng sulok ng ano, mundo may mga Pinoy yan na ano, may mga Pinoy yan na mga professional. So, sana may makakita dito tapos imungkahi ito sa mga politiko sa atin, mga congressman. Imposible naman kasi na walang congressman diyan na engineer kahit isa man lang. Ang pagkakaalam ko, hindi ko alam kung hanggang ngayon congressman pa rin siya, pero ang alam ko, yung dating may-ari ng nag-OJT ako dati, ang may-ari ng construction na nag-OJT ako, naging congressman sa Cebu. So, alam ko na may mga ano, hindi ko lang alam kung hanggang ngayon siya pa rin, pero at least man lang isa siguro, posible walang walang professional diyan na ano, engineer or kahit anong professional, kahit anong anong profession niya. Pero sana maano 'to, ma-fight 'to na i-allow yung inactive status. Maraming mag-ano dito, maraming ma-benefits. So, 'yan lang siguro. Sana may ma maka-propose nito or ano lang ba, yung PICE medyo 'di ako mag-expect yung PICE kaya nga sabi ko sa ano kanina na, hindi ko naman masisisi pero mahirap siguro kung yung ang association mismo mo yung mag-ano, mag-suggest. Mas maganda siguro na initiative ng mga ano, ng mga individual na professional. Kung hindi ma-approve or hindi i-ano sa ano, wala lang at least ma-try man lang. Pero sinabi ko nga ginaya naman yung mga regulation na yan sa atin, ginaya naman yan dito sa
sa US or sa other ah, western countries. Kung gu kung gumaya man lang ba't 'di nalang gayahin lahat 'no? Nandito 'yan, eh, inactive status. So, sige hanggang sa muli. Ba-bye.